morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Sa bawat saglit, pag-ibig mo'y nadarama. Ang bawat minuto ay laging sumasaya. Ang bawat pintig ng puso ay papurihan ka. Hindi may kukuli pag-ibig mo sa akin.
oras, ikaw ang aking takbuhan. Sa langit silangan, sa timog o kanluran, ikaw ang aking gabay at aking sanggalang. Hindi may kukuli pag-ibig mo sa akin. Sa bawat oras, ikaw ang aking takbuhan. Sa langit silangan, sa timog o kanluran, ikaw ang aking gabay at aking sanggalang. Hindi may kukuli pag-ibig mo. Di may kukubli, di may kukubli pag-ibig mo sa akin. Good morning, Jesus! Maraming salamat kay Sister Erica sa pag-ibig mo. Amen. Hallelujah. Parang may kaboses bagay pala kay Erica yung mga ganong tempo, no? Ha? Sabi mo, lalo na kung nakasmile. Amen. Ay, thank you, Lord. Weekends na naman, mga kapatid. At bukas ay Sabado na po. Ang bilis ng araw. Ano po, mga kapatid? Pero thank you, Lord, dahil ang ating araw na in-spend kay Lord is a well-spent na araw. Kaya thank you, Lord, sa araw na ito. Amen. Opening Sige. prayer po muna. Let us pray. Hallelujah. Lord, again and again and again, lahat po ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Salamat po sa mahimbing, masarap na pagtulog at maaga at masiglang paggising at ang buong hapon, kayo po ang aming kasama by your grace. Itinataas po namin ang lahat ng mga kapatiran na bumabiyahe, papasok sa trabaho, yung mga nasa bahay, at nagliligpit, nagluluto. Salamat po, Lord, sa buhay na kasiyasiya at ganap na pinagkaloob sa amin. Pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoong Jesucristo. Manguna po kayo sa Good Morning Jesus hanggang mamaya po. At lahat po, it is all for your glory and edification of the body of believers.
Again, salamat po sa pagkakataon na kami makapaghayag ng mabuting balita ng gospel. It is God's power to save. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. So, pagpapatuloy pa rin po ng ating series, mga kapatid. Kung hindi niyo po napanood yung kahapon, I suggest po na balikan po ninyo para makumpleto po yung inyong series para po dito sa ating Lenten series. Lenten season. Para po maintindihan naman po natin kung ano po ang tama at biblical way of approaching and celebrating Lent. Ano po? Amen. Kahapon, binigyan na po tayo ng introduction ni Minister Elmer doon po sa celebration ng Lent. Ano nga po ba talaga ang kahulugan? Kasi nga, iba-ibang mga kahulugan ng Lent, di ba? Beb, ikaw, wala kang probinsya kasi. So, ano yung nagiging simula nung bata kayo ng celebration ng Lent? Yung meron salita kasi na nagagawa ng mga, yung flagellation ba? Tingnan mo nga yung flagellation. Flagellation. Ay, ako na lang. Hindi yung eksaktong meaning. Yung, narinig na ninyo yun, mga kapatid. Ano yun eh? Palagay ko, ano ba yan? 12th, 11th century ba? Yung flagellation. Sige nga. Yeah. Oo, sige. Ito yung flagellation. Flogging, whipping, beating, lashing. Oo. Yan. Yun yung yun yung kinagisnan ko. Tinatanong mo ako, di ba? Kinagisnan. Yun, yung flagellation, Napapanood ko lang yan sa mga, yung mga pelikulang luma. Oo, Yung pero English, itong flagellation, some time ago, many hundreds of years ago, dinenounce na to na hindi tama. Kasi una, sa kalusugan, just imagine, nung unang panahon, wala pa namang katulad sa ating mga doktor, mga ospital na merong panggamot doon sa susugat. Flagellation kasi, habang minumuni-muni ko, kung kayo nandun sa ganong century, na isa yun sa, meron kasi mga radical believers of Christ na movement yun eh. Parang sa kanilang pananaw, gusto nila makabahagi dun sa suffering of Christ. Kaya, sinusugatan nila yung sarili nila thinking na it is a way para to be a part of the suffering of Christ. So, yun yung kanilang pananaw doon. Yan na yun, heretical na sabi, hindi na yan tama some time ago after ilang century. So, hindi na gano'n. Kaso, hindi ko nalaman, nagisnan ko na lang, uso pa rin. Nung maliit ako. Pero ngayon, bibihira na, di ba? Bibihira na ba? Dami pa din. Madami pa rin. So, hindi naman yun ang way because we cannot earn our salvation. God, our Lord Jesus Christ has finished it sa cross. So, yun yung kinagisnan ko, yung flagellation na parang, siyempre, pag kami ganun, parang nung araw, yung gumagawa nun sa amin, yung mga siga eh. Dahil masakit yun eh. Kaya lahat naman ng tao nanonood. Kaya lang, after that, ibang celebration naman. So, gusto mo bang, yung sugatan, mutilation, ano ba tawag doon? Hindi naman biblical yun, di ba? Yung susugatan mo, tatapyasan mo yung katawan mo. So, yun. Kaya nga, pinag-usapan natin na ang Lent is 40 days na prayer, fasting, penitence, true repentance, abstinence, self-discipline, self-denial. So yun yung ating pag-uusapan na napakahalagang maunawaan nating lahat. Amen. Amen. Thank you, Lord. Okay, sa araw po na ito, ang atin pong VOTD ay makikita po natin sa
Genesis 32:24 to 29. Ang nakalagay po dito, Lana, linya na lang ang tingin ko dyan. Then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of day. Now, when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hips, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. And he said, "Let me go, for the day breaks." But he said, "I will not let you go unless you bless me." So he said to him, "What is your name?" He said, "Jacob." And he said, "Your name shall no longer be called Jacob, but Israel. For you have struggled with God and with men, and have prevailed." Then Jacob asked, saying, "Tell me your name, I pray." And he said, "Why is it that you asked about my name?" And he blessed him there. Amen. Maganda po itong yung kwento na to, no? Ito yung when Jacob wrestled with God. Kayo po ba, mga kapatid, kamusta po ang relationship niyo po ba kay Lord? Or siguro pinakamagandang kamusta po yung prayer life po ninyo, mga kapatid? Ito po ba ay exciting pa? Or stale na siya? Nakakatuwa tong stale na to. Pag tinignan mo yung meaning nito, ang sabi po ng stale ay dry. Dried out. Parang past its best. Yun palang ibig sabihin ng stale. Lumipas na yung kanyang pinakamagandang portion. So, yung prayer life niyo po ba ay stale na, mga kapatid, and predictable? Pag sinabi mong predictable, alam na, yung wala ng excitement. Yun, pagka sinabing predictable. Tapos po, minsan, hinahanap pa natin yung energy natin to pray. Bakit po kaya nagiging ganon? Lagi nating naririnig na prayer changes things. If prayer changes things, bakit wala nang ganang gawin ito ng mga tao? At saka, bakit wala nang energy or wala nang desire ang karamihan, even Christians for that matters, to put everything in prayer or to pray? Bakit po kaya, mga kapatid, nagiging ganun ang attitude? Is it because na hindi nasasagot? Partly, yes. Is it because busy? Pwede rin yun. Oo. Pero alam niyo po, Meron ako isa, nagiging justification. Is it because God knows it? yan, isa pa yan. Sasabihin, ang kalooban din naman ng Diyos ang masusunod, tsaka alam na naman niya bago ko sabihin, ba't pa ako magpe-pray? Yun, ang sinasabi ng mga iba. Ang dami palang mga katwiran pag hindi nagpe-pray. Ngayon Lenten season, ang haba ng panahon natin. Ano mo mas maganda? Rest in prayer or wrestle in prayer? Ano mas maganda? Sige, pili. Mamaya pa pili. yan, oo. Ay, mamaya pa ba yan? Oo. Meron akong nakita na nag-agree ako kung bakit minsan walang gana ang mga tao sa prayer. At nagagawa ko rin ito. Tapos nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, oo nga. Ang isa po, maybe you are being too polite in prayer. When I say too polite, hindi ko ibig sabihin na yung mambabastos ka. Kung hindi, ang mangyayari, yung sa Matthew 6:7, Ano ba yan nandun? na gumagamit ka ng mga maraming words na ang akala mo pakikinggan ng Diyos kapag you pray like the pagans do, yung mga salitang Mapalabok? Ganon? mapalabok, at saka yung kung ano po ang kalooban ninyo, siyang masusunod sa buhay ko. Baka kaya, ano lang po yung ibig sabihin too polite,
hindi na ikaw yon yung prayer. Alam mo yon? Pagka binasa natin ang Psalms, hindi ba si David, pag nakikipag-usap siya kay Lord, pagka may reklamo siya, sinasabi niya kay Lord. Pagka meron siya, nagagalit siya, meron siyang kinagagalitan, sinasabi din niya kay Lord in prayer. Ang nakikita ko, babe, alam mo, nilalagay nila sa Facebook. Pag nagagalit na iinis. Pagka meron pala kayo sa loobin or mga pangyayari na you feel na para bang you've been hurt or merong pain, sorrows, huwag niyo i-Facebook. Alam mo, Sabi mo, be honest with God. nangihingi Oo. kasi ng ano lang yon ng kakampi. Oo. Hindi, kakampi natin. Kaya- So, wag natin isumbong ko Huwag na natin kani-kanino. yung Kay balikan Lord, yun, sige, oo. tuloy na. So, yun po. Kaya tuloy minsan o kadalasan, ang prayer natin, nawawalan siya ng passion because it is not sincere. Kasi hindi mo sinasabi sa Diyos yung gusto mong sabihin. Ito po ang ano ko. Halimbawa, close tayo. Pagka-close tayo, hindi mo iniisip na baka masaktan ka sa sasabihin ko. Hindi. Pagka magka-close kayo, para bang, di ba yung iba sasabihin, huy, wag ka naman ganyan magsalita sa kanya. Hindi ko, kilala ko yan, bayaan mo yan, okay kami yan. Ganun ang ibig kong sabihin. Pagka-close kayo, alam mo that the other person will not take it against you kahit yung salita mo ganun. Kasi nga close kayo eh. So minsan, yung relationship, pag nawawala ng sincerity, nagiging ano siya, hindi na siya passionate. Kaya tuloy yung prayer life natin kay Lord, yung pagpe-pray natin, nawawala ng passion kasi ang akala natin, naku, baka pag tinanong ko si Lord ng ganyan, no, kaya sinabi ko kay Lord, Lord, ayoko po ito, baka magalit siya sa akin. Ganun ang nangyayari. Kaya tuloy ang gagawin natin, alam niyo yung parang sa panahon ngayon, sanitize ang prayer natin, free of virus, yung mga ganun. Masyado nating sinasanitize na yung prayer. Ibig ko po sabihin sinasanitize, hindi na ikaw yun eh. Too filtered. Yan. Very good. Masyadong filtered yung prayer natin. Pagka, halimbawa, hindi na ikaw yun. Halimbawa, may mga tao, gusto nyo po bang pumupunta sa isang gathering na out of place ka? Di ba hindi? Hindi mo gusto, di ba? Kaya ang mangyayari doon, nasa sulok ka na lang, tapos patingin-tingin ka na lang, hindi ka makahalubilo kasi you feel out of place. Ganun po, kapag yung prayer mo ay hindi totoo, yung hindi ikaw. Kung ikaw naboboard ka sa prayer life mo, baka naboboard din si Lord sa pakikinig sa'yo. Kasi kilala ka ng Diyos eh. Kaya nga sabi, bago mo pa sabihin, alam na niya. Kahit ang sinasabi mong kalooban mong masusunod, Lord, alam ng Diyos sa puso mo, Lord, ba't mo naman ako nilagay sa ganitong sitwasyon? Alam ng Diyos yun eh. So bakit ka pa magtatago at magkukunyari sa panalangin mo? Yun ang isang reason, Beb, na nakita ko kung bakit yung mga tao hindi na as passionate as they are before sa pagpe-pray ngayon. Kasi ang akala nila, baka magalit sa akin si Lord pag sinabi ko yung totoong laman ng puso ko. Kaya nga pala si Jacob, grabe, no? Yun. Talaga Kaya tayo makakapunta ano ba yun? ngayon Wrestling, doon. ano? Oo, kasi alam nyo, hindi rin gusto ng Diyos yung mga guarded na, na salita. Kasi hindi na ikaw yun, di ba? Sabi nga ni Kuya Ernie, gusto ko concrete, ayoko ng plastic. So, ayaw din ng Diyos yun pag nananalangin tayo sa Kanya. Be honest and sincere. Oo, alam nyo, yung mga ganong prayer, they sound nice. Magandang pakinggan, mga kapatid. Baka memorize pa? Pero half-hearted yun kasi hindi naman yun ang totoong gusto mong sabihin kay Lord. At papasok ngayon yung sinasabi mo kanina, Beb, na isang dahilan dahil hindi mo alam kasi kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya para pag nagpe-pray ka, pwede ba to? O mali? O hindi, Lord? Ganon. Parang nakachamba-chamba ka lang kasi hindi mo... Meron ako tatanong sa mga kasamahan. Mga comfy family, anong round na kayo sa prayer? Di ba, wrestle? May mga round eh. Hindi, di ba wrestling? Sabi, wrestle eh. Doon kay Jacob, kasi ganun ang gustong prayer ni Lord, mga kapatid. He wants you to pray with freedom, with boldness.
And with raw honesty. Pag sinabi mong raw, unfiltered yon. Kumbaga raw, as is, unedited. Ako na, Pagka ganon. Di ba yung mga raw, pag sinabi mo, Beb, na raw, sa video, pag sinabi mong raw video, yung as is, kung paano mo siya ni-record, wala kang inedit, wala kang finilter, wala kang dinagdag. alam ko kung anong tawag dyan. Ano? No R2K. No R2K. So, gusto Ano po yung ng- R2K? Retoke. Kuha? So, gusto ng Diyos, ganun. Pag nagpe-pray tayo, walang retoke-retoke. Gusto niya with freedom and boldness and raw honesty. Para ma-enjoy mo rin yung conversation mo with the Lord. Alam niyo, pagka, ba may ganun. Kasi ko yung, medyo may pagka-barbaric. Ibig sabihin yung jologs ba tawag doon? Kaya minsan pag meron akong kausap na napaka, oo, naiintindihan ko kung ano yung damdamin mo. Si Maribik yan. Nagmumukha akong squatter pagka yung may kausap Si kang Sister ganon, di Maribik ba? yan. Hindi. I mean, nagmumukha kang squatter kapag Hindi, yung yung si Maribik ang lagi Oo nga. naririnig ko niyan. Nagmumukha kang squatter pag may kausap akong ganon, yung parang, kaya tuloy pagka may kausap ako na ganon, parang, Ano ba ang tawag doon sa pray, yes. sa ano na yan? Ano ba yun? Yes, ganon. Tuloy yung ibang tao sasabihin sa akin, kaya ka magsalita. Kasi hindi nga ikaw yon. So imagine mo na pag nagpe-pray ka kay Lord ng, yes Lord, kung ano po ang kalooban mo. Pero pag nakipag-usap ka sa iba, ang barbaric mo parang, ikaw ba yung kausap ko kanina? Baka sabihin ni Lord sa yung ganon. Dito si Jacob, ibang klase. Yung sabi niya, ay hindi ako aalis dito hanggat di mo ko binibless. Nakipag-wrestling. Nakipag-wrestling siya. In prayer. In prayer. Pero, bago natin yun, ituloy, ang ibig sabihin po ng wrestle in the dictionary is to fight with someone by holding and trying to throw that person to the ground. Parang yung ginagawa sa ni Hana, no? Pak! Ganon. Nire-wrestling ka. Yun po ang ibig sabihin sa dictionary. Pero alam niyo po ba kung ano ang ibig sabihin ng wrestle in the Bible? Uy, maganda yan. Oo. It is fighting the good fight of faith. Hallelujah. Yun So to ang wrestle wrestle. in prayer is to fighting fight the good fight. Of faith. 1 Ah, Timothy 6:12. Yung ang Hallelujah. ginamit dito ay Yaakov, wrestled, meaning to show forth your strength. Ganon. He fought. fighting Oo. the good fight of faith. Ito yung Hallelujah. nabanggit mo sa akin kanina, yung babae, yung meron siyang, sa Bible na meron siyang hindi mapasukong pananampalataya. Indomitable faith. Indomitable, persistent faith. Si Jacob, alam mo, meron siyang pinagmulan at pinaghuhugutan, kaya fighting the good fight of faith. Yes. Babasahin ko sa kanila, Okay. ha? Sige, Ben. So, mahalaga to, mga kapatid, kaya nagre-wrestle siya, fighting the good fight of faith, kasi pag pinag-aralan nyo, tingnan nyo dito sa chapter 28, verse 15. Pakitingin mo naman. Mga kapatid, ha? Yun pala. Kasi ako, sabi nung mga mangangaral, ito daw ang 28:15. Ang sabi nung mga mangangaral, ito daw yung sa Bible o Genesis na prayer na obscure. Narinig nyo na ba yung salitang obscure? So sila ginagamit nila. Ito daw yung pangyayari o panalangin na wrestling in prayer na obscure. In a way, parang tinignan mo nga parang makikipag-wrestling ka sa Diyos, sa anghel, parang ganon. Parang, di ba, dapat talo ka na kagad? Pero why? Na talaga, eto na yon ang dahilan, yung fight, the good fight of faith. Kasi meron siyang word. Genesis 28:15. Sabi niya, remember, I will be with you and protect you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done all that I have promised you. So yun yung fighting the good fight of faith. Meron siyang pinanghahawakan. Naalala
dream niya many years ago kasi gusto niyang bumalik sa kanyang angkan at syempre kaya nga ang pangalan niya ay Jacob, deceiver. Kaya tinanong, ano pangalan mo? Israel. Yun, nasa mind niya yun. Tapos, alam niyo naman yung nangyari sa kanya, sa uncle niyang kay Laban, tapos yung ginawa niya kay Iso, tapos mamimit niya si Iso, gusto niyang umuwi sa kanyang bayan. So, desperate na siya sa prayer. Lord, Lord, Lord. Ito na yung sinasabi mo, babe. Oo. Hallelujah. So, nakipag-wrestling siya kay Lord doon. Sabi niya, hindi ako aalis. Imagine niyo po kung gaano katagal yun, ano? Pero alam mo, Beb, meron akong isang napag-aralan dito kung bakit he wrestled in prayer. Why? Kung mapapansin po ninyo, sa verses 33 to 20, Nang the same chapter? Genesis 33:20. Ang sabi po dito, there he set up an altar and called it El Elohe Israel. Israel, ang sabi niya doon, ano? Tapos po, dito sa 28:13 naman, ang sabi, sundan nyo lang po ako mamaya makikita nyo po yung point. There above it stood the Lord and he said, I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land which you are lying. Sabi niya. Okay? Tapos po, basta bear with me mga kapatid. Oh, yan yung pangako kasi fighting the good fight of faith. That's why you will Okay. never give up and wrestle in prayer because Oo. you have the promise of God. Okay. Until it is fulfilled, you will not give up. Ano po bantayan niyo po yung sinasabi ko. Kung hindi niyo pa rin po nakita, sa Genesis 32 verse 32:9 ang sabi rito, then Jacob prayed, O God, my father Abraham, O God of my father Abraham, God of my father Isaac, Lord, you who said to me, go back to your country and your relatives, and I will make you prosper. Ano po napansin po ninyo? Wala pa din? O, dito po sa 31:42. If the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac had not been with me, you would surely have sent me away empty-handed. But God has seen my hardship and the toil of my hands, and last night He rebuked you. Ano pong napansin po ninyo sa lahat ng binasa ko? Ano ba? Covenant ng Diyos sa kanya? Hindi. Oy? Sa lahat ng binasa ko, ang nakalagay po doon, the God of my father Abraham, May the covenant God kasi. of Isaac. Yes. Pero nowhere there sa binasa natin na sinabing the God of Jacob. Okay. Only after he wrestled with God, doon siya nag-set up ng altar at saka niya sinabi na he wrestled with his God, the God of Jacob. Okay. Hanggat hindi po siya nakipag-wrestle kay Lord, hindi mo makikita sa Bible yung the God of Jacob. Why? Because up to that point, ang kanyang faith ay the faith of his father, Isaac, and his Grandfather. lolong Abraham. Amen. Wala siyang sarili. Pero dito, sa struggle niya or sa wrestling niya with the Lord, kumbaga parang sinimento yung sariling faith niya. Parang yung sinabi ni Job, dati naririnig lang kita, but my eyes have seen you now. 42 ba yan? Oo. So, ganun ang nangyari sa kanya dito. Nung nakipag-wrestle siya kay Lord, nakita niya, nagkaroon siya ng sarili niyang encounter with the Lord. Hindi na yung dahil may nagsabi lang sa kanya, na experience niya na ngayon personally kung papaano. Yeah. If you are in a situation na you are desperately in need of God, you need to wrestle in prayer. Yun. Kaya, Beb, minsan, yung ibang tao, they do not know how to pray. Pansinin po ninyo, lahat tayong mga Christians ay
in-advise o tinuruan ng Diyos na mag-pray. Pero bakit minsan, although napakaganda ng corporate prayers, pero bakit minsan ayaw mong dumiretso kay Lord? Humihingi ka pa ng pag-pray mo naman ako, ha? Ganon. Walang masama doon, mga kapatid. Maganda po yun na maraming nagpe-pray. Pero kung ang dahilan po ninyo, pag-pray mo naman ako, ha? Kasi malakas ka kay Lord, eh. Ganon. Bakit mo nasasabi na ganon? Dahil siguro, malamang, kagaya ni Jacob, hindi ka pa nagkaroon talaga ng tunay na encounter with the Lord when it comes to prayer. Kaya ang nangyayari, nakadepende ka doon sa sinishare sa iyo at nabalitaan mo na nung nag-pray tong taong na to, ganun ang ginawa ng Diyos sa kanya. Kaya sasabihin mo sa kanya, pag-pray mo naman ako, malakas ka kay Lord eh. You need to have an encounter yourself, your own encounter with the Lord para yung prayer life mo maging exciting, mga kapatid. Pero hindi po tayo pinagbabawalan na merong somebody will pray for you. Maganda rin po yun, mga Oo. kapatid. Kaya nga ang sabi ko, kung ang dahilan mo lamang ay dahil sa hindi ka masyadong naniniwala doon sa pag ikaw ang nag-pray, hindi sasagot ang Diyos, hindi maganda ang approach mo kaya nagpapapray ka sa iba. Pero kung meron kang sariling na encounter with the Lord na alam mo na sasagutin ng Diyos, lang yun na kapag umingi ka ng prayer, parang mas maganda ang marami yung nagpe-pray, maganda yun. Walang problema doon, mga kapatid. Pero kailangang ma-experience mo. Yun lang po yung sinasabi ko sa inyo. Yan. You have to experience the power of God moving in your life kapag ka nagpe-pray ka. Kasi kung hindi mo ma-experience yun, hindi mo talaga gugustuhin mag-pray. Kasi sasabihin mo, wala namang nangyayari eh. Alam nyo, diba, we say, we are Christians. Be Christian not only in profession, but in practice. At alam nyo ba na meron tayong mga pribilehiyo gusto nyong malaman sa Hebrews 4:16, Beb? Hebrews 4:16. Let us have confidence then and approach God's throne where there is grace. There we will receive mercy and find grace to help us just when we need it. So we have access because of what Christ has done on the cross. Let us then fearlessly and confidently and boldly draw near to the throne of grace. The throne of grace is God's unmerited favor to us sinners, that we may receive mercy for our failures and find grace to help in good time for every need, appropriate help and well-timed help coming just when we need it. It is the word of God. Kaya nga si Jacob, doon sa 28:13-15 na nga, yung yung hagdanan sa vision, kaya nakikipag-wrestle siya, kung totoo siya, inabot ng daybreak. Yung pinindot yung hip niya na bale, ginawa niya? Meron ding mga yun eh. So, bukas pa pala yung first round. May kasi second round, time may na, oo, ginawa. may second round kasi ang ganda-ganda. Isa na lang sa... So, Christians have access to the throne of grace because Christ died on the cross for all of us. And isa na lang, Ephesians 3:12. Isa na lang. 3:12. Oo. In union with Christ and Okay. Kay Kristo, ha? Okay, tuloy, please. in union with Christ and through our faith in Him, we have the boldness to go into God's presence with all confidence. Ayon. In whom, because of our faith in Him,
we dare to have the boldness, courage, and confidence of free access and undeserved approach to God with freedom and without fear. Hallelujah. Yun yung 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 sinasabi mo sa Job 42, the same sentiment Saan ba yan? ang Sige nga. meron si Job doon. Sabi niya, now I heard of the 42, 2 to 5 ba yan? Kaya niya yun nasabi, di ba, nawala na lahat sa kanya. Yes. Asawa niya, anak Yes, niya, property yes. niya. Nakita niya ang lahat ng nangyari sa kanya in God's perspective. Kaya niya nasabi yung sa 42:5, sabi niya, I have heard rumors about you, but now my eyes have seen you. Amen. Have you seen the Lord? Ayan. Yes. We have experienced the Lord many times over. And He, our God, has not left us. He is always Emmanuel. You have access. Oo. Don't give up. We are, baka hindi desperate need, ano? Kahit na, do all things in prayer nga. All things nga eh. It can be done. In the name of Jesus, sa Mark 11:24, di ba? 11:24 na lang. Isang scripture, isa na lang. Isa na Talaga lang. ba? Oh, Isa na last. 24, Mark? To. For this reason, I tell you, when you pray and ask for something, believe that you have received it and you will be given whatever you asked for. Yan, don't doubt. Ask in the name of our Lord Jesus Christ. That is our access. Hallelujah. Ayan. Amen. Bukas itutuloy po natin yan, mga kapatid. So, dito po, tinuturuan po tayo na, wag pong masyadong safe and sanitized prayers ang gusto natin. Gusto ng Diyos, kagaya nga rito He wrestled with God, di ba? Ibig sabihin nito, pray to God with no holds barred. Bold and fearlessly, with confidence. Tama. We are Christians living Don't by hold faith. back when you pray, Yung mga kapatid. Fight the good fight of faith. That is wrestling in prayer. Faith in Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan po yung ating, bukas magpapatuloy pa natin ito. Ang ganda-ganda nito. Yung sinabi ni Pastor kanina, para po malaman natin kung saan nanggagaling yung ginawang yun ni Jacob. Aalamin natin kung bakit. Uy. Oo, kailangan malaman mo yung naging buhay kasi ni Jacob, kung bakit siya ganung makipag-usap sa Panginoon. Yung climax nga to, nung nagkita sila nung kapatid Huwag niya. muna, bukas pa yan Hallelujah. So, sa Bible, ang daming mga prayers. Kaya itong Lenten season, itong hanggang Martes, we will talk about different prayers on how the Lord answered the prayers doon sa mga characters sa Bible that it might be you. It Ayan. might be you. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan po, sa araw po na ito, birthday ngayon ni Brother Louie. Uy, hallelujah. Happy birthday, Brother Louie Belmonte. We have Walking with Jesus and Dinner with... Lako. Hallelujah. O, diba si Kuya, super excited. In-announce talaga. At birthday din ngayon ni Brother Gary, syempre. Pag birthday ni Brother Louie, birthday din ni Brother Gary. Hallelujah. Dahil kambal sila So happy birthday, Brother Gary Belmonte. Today is also the birthday of our Lady in Red. Uy! Kilala ko yan. Sino yan? Sister Rita Mangga. Come on down. Sister Rita, happy birthday. Birthday din ngayon ni Sister Lorgine Avila ng ating Greenland Prayer Group. Sister Hallelujah. Lorgine, happy birthday. Kay Sister Andeng Braza ng Tamayo Prayer Group. Birthday din ngayon ni Sister Vilma Visconde. Hindi yung taga dito sa BF. Sister Vilma ng ating Santa Rosa Prayer Group, anak ni Sister Lita Lucero. And belated happy birthday kay Sister Flory May Lacambra from Isabela, pamangkin ni Sister Norma. Happy wedding anniversary kay Brother Rino and Sister Trining.
Ngayon Uy! pa lang pala talaga. Hallelujah. Ang kanilang anniversary. Amen. Hallelujah. Amen. Happy anniversary po, Sister Trining and Brother Rino. And congratulations din sa newlywed na si Brother Aljon and Sister Nicole ng ating Bulacan Outreach. Birthday din ngayon ni Brother Justin Belated. Ayap. Laiya. Anak ni Sister Alma. Happy birthday, Justin. Ayan, thank you, Lord. Kakantahan ko na lang kayo. Happy birthday to you. Uy. Sumasama Sister Sally. One more time. Happy birthday to you. Sinong wala sa tono? Ako. Thank you, Lord. Happy birthday po sa inyo. At siya nga po pala, mga kapatid, suportahan po natin ang GC's merchandise ng Mine at yung Miss Sasa PH. Free lahat. Oo, ang galing nga ni Sasa, di ba? Pero alam mo, Beb, yung kanyang business ay, ano yan, may good cause. Amen. Pambili ng mga gamot. Kaya, Okay. suportahan po. Parang ako may kinakain. No? Paano yun? Alam ko ni kinain Paano ko yun? kanina. Free na. Nakita ko free. Oo, namimigay siya ng free. Alam ko kung bakit. Pagka nakuha na niya yung puhunan or something, Pinamimigay na lang niya. Pero alam niyo po Oo ba, nga, for a ano? good cause lagi yun, yung kanyang ano. Para sa ano yan? Tama, Sa tama, medicine, ni tama. mami niya, ganon. Oh. Pag nakuha na yung puhunan at konting tubo at may sobra pa, nakalagay free. Ano lang kayo, mine lang kayo. Oo nga, no? Grabe naman yung wisdom na binigay doon sa Minsan bata. po, kahit na madami kayong madami na akong damit, di pamigay niyo po. Oo Ang nga, ano no? doon, you support them. Oo nga. Yung minsan yung ayaw mo na, pag binigay mo doon sa iba, treasure naman. Oo nga, no? So, suportahan po natin yung ating mga kapatiran. Ano po, mga kapatid? Dahil pag na-bless ang isa sa atin, lahat tayo ay blessed. Kung ang negosyante, oo nga, ano, pag nakuha mo na yung puhunan mo, tumubo ka na, tapos ang dami pang sobra. Ay, kaya So, bang pamigay? Pwede, ang daming moving on. namimigay. Moving on. Moving on? Pinamumove na? Moving on. Hallelujah. Comment na po kayo ng ready na, mga kapatid. Para po, dadalawa pa lang daw. Ang ready na. So, ibig sabihin, hindi po kayo ready pa? Yung mga, po, kinakabahan ay, Huwag nang kabahan. kabahan. Huwag na po kayong kabahan. Sumali na po, mga kapatid. So, comment na po kayo ng ready na. Kung ready na po kayo for our memorization. Basta dito sa bahay, ready po kami. Lagi. Kasi lagi kaming naglalaba. Kaya, ready sila palagi. Okay, bubunot na ako sa susunod na pagpapalain. Nang downy talaga ang gusto. Di bale. Sa susunod, bibili naman tayo sabon para makumpleto, di ba? Kailan ba yung air, yan? Oo, hindi lang air fryer. Sa ating Paano ba mechanics nun? Good Old and New Testament ng walang mali. Na merong tono. Tono. Ayun. Oo. So, meron tayong air fryer. Meron pa tayong Prada na bag. Meron pa tayong Longchamp na bag. With dust bag pa yun, mga kapatid. Kaya, Meron lang na gano'n. abangan ninyo yan. Oo. So, ang mechanics, old and new, meron tono, walang mali. Kasi, halimbawa, 3 nakabuo. Yung isa naman, nag-stammer. Tapos, alam mo, 5 nakabuo. Yung isa naman na lal, nakalimutan yung susunod na lyrics. So, may mga hurado. Okay. Sa araw na ito, ang pinagpala ng Downey
Or baka naman pumili siya ng bag ngayon. Bag I na see. Pastor Rafi! Maglalaba. Mahilig maglaba yan si Tito Raf eh. Mike, please ni Tito Raf. Nakita natin, bagang pipiliin yan. Bagang pipiliin niya. Hindi Hello, Mike. Mahilig maglabas Tito Raf eh. Hello. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Good morning. Ay, magandang umaga po sa inyo lahat. Ang tangkad ni Tito Raf eh. Oo. Urong daw Tito Raf pa ng konti para pumasok yung ayan. Ayan, kita na. Ayan, may tono. Pero ilang araw na itong tono to, hindi ko maintindihan. Ba't hindi maalis sa isipan ko. Ito ay isang awitin na sumikat na 1970. Wow. At pinasikat ito ng The New Minstrels. Wow. Ayan. So, ang ano to ay Harana sa umaga. Ayan. Oh, hindi ko alam yun, Hindi ko makalimutan ng tono. Ah. Amen. So, ito. Matthew, Mark, Luke, John, Book of Acts and Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Book of Ephesians, Philippians, Colossians, alimutan ko na, First, Second, Thessalonians, First and Second Timothy, Titus and Philemon, Hebrews and Book of James, the book, James, Jude. ano ba sila doon? The Book of James, tapos, John. First Peter. First and Second Peter, First, Second, and Third John. Nawala na. Di bale. Balik tayo, balik. Doon sa balik. Matthew, Mark, Luke, John, Book of Acts and Romans, First and Second Corinthians, Galatians, and Book of Ephesians, Philippians, Colossians, First, Second, Thessalonians, First and Second Timothy, Titus, and Philemon, Hebrews, and Book of James, First, Second Peter, First, Second, Third John, the Book of Jude, the last book of the Bible, the book of Revelation. Amen. Hallelujah. Galing Anong kanta yun, mga kapatid? Anong title nun? Dahil sa isang Sa isang bulaklak. bulaklak. 1970s, pinasikat ng The New Minstrels. Hallelujah. O, Beb, ano? Ano yung gusto mo, Tito Raf? Bag. Sabi ko sa'yo, bago. Marami pa akong downing. Ako. Ayan. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Dahil sa isang bulaklak, isang baksak Bagay- na, Lord. Paano ba bagay yung yun kanta sa niyan? Ano niya, no? Bagay sa boses niya. Yung simula? Dahil sa isang bulaklak, larara. Si Marivic yan, magagana na. Hallelujah. Ang joke ni Sister Trining, akala ko call a wife na. Gusto mo daw, Sister Trining, tawagan ni Tito Rap si Tita Lynn. Pag kinanta ni Marivic yan, tatawagan niya si Tony, si Pastor Tony. Ay, kung si Pastor Tony yung, dahil sa isang bulaklak. Huwag kang
ganyan, baka mapaiyak na naman tayo dyan, no? Tuloy-tuloy na tayo. Si Terry daw yun, hindi daw si Tony yun. Oo, nako. Oo. Maalala natin ulit bigla. Ayan. Thank you, Lord. Star training kasi kayo. Bagay sa boses ni Tito Rap yung yung Wow. kanta niya. Okay, mga kapatid, ngayon ay ready na sila. Oo, okay lang yan. Madami na yan. Okay? Si Sino? Sister Judith Cruz. Uy, hindi sumusuko? Oo, syempre. Yan ang tinatawag na di ba persistent. may tatawagin ka bukas, yung kahapon, di ba? Si Amor? Hindi. Yung Amor de Guzman, yung kahapon. Ay, oo. Naka-reserve nga pala. Tawagan muna natin. Nag-friend request ba sa akin? Hindi nag-check no? Oh, okay. Basahin muna natin Sige, yung mga sige, kapatiran sige. natin na ngayon po ay... Naka-ready na. Oo, marami silang ready na. Wala sa akin. Later on, ito na muna. Wala eh. O, sige, Okay. mamaya na yun si Sister Amor. Sister Judith Cruz. Okay. Sister Clang Rabang. Sister Relly Danganan. Sister Telma Mariano. Sister Mitos Magtibay. Sister Tina of Isabela. Uy, ano kaya yan? Brother Wally. San Uy, nako, Brother si Wally. Wally gusto niya. At Amen, si ah. Tikya. Hallelujah. Sino Okay. kaya ang mapipili ni Lord? Okay, Hallelujah. sige, Jam. Sister Judith Cruz. Nang Tumana. Tumana Prayer Group. Ayan, tawagan natin si Sister Judith para sa kanyang memorization. Lola siya ni? Ni Ate Pia. Okay. Okay. Sister Judith, ready ka na. Pumunta ka na sa maliwanag at malakas ang signal. Sa bubong. Yung inaakyatan nyo pag bumabaha. Good morning, Sister Judith. Good morning po. Hallelujah. Bati ka naman, Sister Judith. Po, Bati ka naman. nalilit po. Nalilit po kasi yung namin kayo. Hinaan mo po, sister, yung yung volume ng inyong cellphone para hindi ka ma-distract mamaya. O, tama yan, di ba? Sabi ko na sa inyo, nasa taas siya, nasa bubong siya. Biro mo. May sa Kasi beach, po may nalilit sa yung bubong. namin na mahina yung internet. O, tama. Sabi ko nga malakas sa bubong eh. Grabe, no? Maparaan Hindi ko ako, talaga alam mo, tayo. hindi ko ako. Oo. Ayan. Sister Judith, ready ka na? Opo. Thank you Lord po. Hindi ko alam na nabunot ako na pala yung ko. Oo. Sige, game na. Sige po. Thank you Lord. Thank you Jesus. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd King, 1st and 2nd Chronicle, Ezra, Nehemiah, Esther, Jude, Psalms, Proverbs, Ecclesiastic, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Sipanaya, Haggai, Sikaraya, Malakay, Matthew, Mark, Luke, and John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon,
Matthew and James, First and Second Peter, First and Second, Third John, Jude, Revelation, the Old Testament and the New Testament of the book. Thank you, Lord. Galing! Ang Nako! galing-galing naman. Sister, pwede mong isali yan dun sa ano, yung ating... Pwede bang si Pia daw? Oo, pwede. Sige. O, sige. Si Ate Pia. Sister Judith. Sa ano daw po? Sa New Testament po. Sister Judith, ano pong tono nun? Ay, ano po yung... Saka muna, sandali ma. Ang nanay ko po kasi nung pinapatulog kami nung araw, ganun din ang ginagawa ko sa mga apo ko pag kinakantahan ko. Tuno na po Lalabay. niya yun. Ang galing. Ganda. Hoy, Ang ganda ng tono mo. isali natin yan tapos bibigyan kayo ng accompaniment kasi basta doon sa air fryer, kasali yan. Nako, ganda. Pagka nilagyan ng gitara ni, ano yan, ni... nung anak nyo. May kakanta na ako. O, ito na. Ah, Si Ate Pia na daw. Si Ate Pia na. Naiinip na si Ate Pia. O, sige, Ate Pia, go! ano? Go. Sige. Go. Sige. Matthew, Mark, Luke, and John. Acts and Romans. First and Second Corinthians. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. First and Second Corinthians. Ay, Ulit. Thessalonica. Sige, Oh, ulit. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts and Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First and Second Timothy, Titus, Philemon, First Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude, Revelation. galing naman. Glory to God. Maglola. O, Ate Pia, may regalo ka din. Yay! Naku naman. Eto, Ulit pa. thank you, Lord. Maglola. Galing-galing ni Ate Pwede Pia. palang mag-duet, ano? Oo Pwedeng nga. mag-trio, pwedeng mag-family. Sige nga. Ha? Ano daw? Good morning po. Ayan, congratulations po, Sister Judith and Ate Pia. Oo. Parehas po kayong may regalo kay Lord. Oh, pwede palang maglolo, Ayan. duet, Oo, maglola. pati si Ate Pia may regalo din. Papadala na lang po, Sister Judith. God bless po. Bye-bye, Ate Pia. Thank you, Lord. Ayan. Ang galing, no? Pwedeng Oo, mag-duet yung oo. maglola. Pero curious ako kay Wally. Ano kayang gagawin niya? Si Waljun kasi merong ukulele. Oo. Tsaka parang ang kanyang tono, Chinese. Oo. Mabubunot din yan sa ibang araw. Pwede bang special bunot? Wala namang suko-suko si Brother Wally. Wala nang time. Wala nang time. Oo, wala nang time. Naku, sayang naman. Oo. Sa ibang araw, Sabi nila, wala naman daw tayong binabayarang airtime. in God's perfect time. Si Kuya gusto niya ubusin niya sa isang balsada, no? Hindi naman mauubos yung members natin eh. Hindi. Maganda yung ano. Gusto mo isang-isa na lang? O bukas na lang? Lang yung isang-isa na lang? Bukas na lang? Isang-isa na lang. Yung isang-isa ni Kuya, ilang isang-isa yon? Pag Sunday, ilan yung isang-isa na lang? Hindi. 5. Sabi ni Sally, 5 isang-isa na lang. Oo. Sayang. Sige na nga. Oo. Di bale, Brother Wally, maganda yan para laging nakaabang Tsaka, si Brother Wally. Paano kaya yung tonong tiga Isabela? Yan yung ating... Oo, si Sister Tina yan. Naku, ano nga maganda kaya? yan. Maganda din yan. Ikaw naman, lahat na lang gusto mo na eh. Oo nga. Susunod naman. Sige po, para po sa ating new song of the week at ang memory verse of the week. Ay, siya nga po pala mga kapatid ha. Yung kay Pastor Fred, merong memory verse. Pagka naman hindi pa natin na-memorize yan, inuulit na ni Tata Fred yung mga ano natin. Every day, 6 Verses o'clock. natin. Oo, kaya po, pag sinabi nyo wala pa kayong na-memorize, dalawa na po yan. Dito sa Good Morning Jesus. Tapos kay Tata Fred, inuulit niya yung ating mga First memory Corinthians verses. ba yan? Tama ba yan? Second.
Tingin ko kasi isa eh. 2 Corinthians 5:7. Gustong-gusto po natin ito, pero sabi natin, saan makikita yun sa Bible? Andyan lang yan. Lagi natin hindi nawawala yan. Nandyan lang yan. Kung ito, we walk by faith, not by sight. Ang wrestle in prayer, we fight the good fight of faith. Wow, galing ha? Memory verse na tayo eh. Sige na nga. Baka malito sila dun sa memorization. Ang ating memory verse of the week, 2 Corinthians 5:7. For we walk by faith and not by sight. Remember, walk by faith, not by sight. Sa atin pong new song of the week, composed by Brother Josiah, the Gentle Giant. And then we will proceed dun sa isang panalangin Opo. na ating pinag-uusapan sa mga characters o sa mga people of God. Kunin na po ang inyong mga notebook at inyong mga ballpen, mga kapatid, dahil wag niyo pong palampasin kahit isa dito sa ating mga pagtuturo sa series ng length. Para po pag dumating na po yung ating Easter Sunday, you will welcome Easter Sunday with the right perspective. Kaya ma-enjoy natin. So for today, abangan niyo po mamaya ang ating kapatid na magtatalakay. Thank you, Lord. Ako'y iyong hinanap. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Ako'y iyong hinagan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat. Kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo ibibigay. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Ako'y iyong hinanap. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Ako'y iyong hinagan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat. Kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo ibibigay. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Pag-ibig na walang katapusan, buhay na may katiyakan, buhay na walang hanggan. Sa'yo lamang matatagpuan. Papuri, luwalhati sa'yo ibibigay. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo,
habang buhay magpupuri. Good morning, everyone! At good morning po sa lahat ng ating mga kapatiran all over the world, all over the Philippines, and most especially to Comfy family. So sa umaga pong ito, mga kapatid, ay atin na pong sisimulan ang unang aralin tungkol po sa panalangin or sa prayer. At katulad po ng nasambit ni Minister Elmer kahapon, yun po ang atin pong pagdiriwang o ang atin pong pagunita ng atin pong Lenten period or season ay atin pong sisimulan sa ating pag-aaral po about prayer. So ngayon po, mayroon po tayong mga tatalakayin na iba't ibang uri po ng panalangin at abangan po natin ito. Ang akin pong tatalakayin sa umagang ito ay tungkol po sa prayer ni Hannah. So dito po sa 1 Samuel 1 verses 9 hanggang 18, makikita po natin dito ang persistence prayer or yung pong pagka tinignan natin sa adjective to, magiging persistent prayer of Hannah. So tingnan po natin muna what's the very meaning of the word persistence. Ang persistence po sa Webster Dictionary, firm or obstinate in a course of action in spite of opposition. The other meaning is the continued or prolonged existence of something. Yun po ang ibig sabihin ng the word persistence. Noun po yun. Ngayon tingnan natin sa adjective. Ang persistent po, mga kapatid, ang meaning niya ay retained beyond the usual period. Retained beyond the usual period. Then another meaning of the word persistent is continuing without change in function or structure. So, napakaliwanag po na pag tinignan palalo natin sa Tagalog, ang the word persistent po ay paulit-ulit, mapilit, no? Porsigido, yan po yung mga Tagalog na ng the word persistent, no? Walang humpay. No? So doon po nagpapatuloy na kahit po anong mangyari, talaga pong magpapatuloy siya sa kanyang pagpipray. At yun po yung matatagpuan natin sa prayer of Hannah in 1 Samuel chapter 1 verses 9 nga po hanggang 18. At dito po mga kapatid, kailangan ng ating Diyos sa pagdarasal natin, God desires both our persistence and submission. So ito pong dalawang bagay na ito ay napakahalaga. The word persistence and submission, mga kapatid. So, bakit po kanyo? Kasi po, di ba yung pong pagpapatuloy at pagsusumamo po ni Hannah, at the time na nagpipray po siya sa Temple of Shiloh, nagpipray po siya. At the time, kasama niya of course si Elkanah, na kanya pong asawa. Ang kanya po kasing situation at that time, matagal na rin silang mag-asawa ni Elkanah, but then wala pa po silang anak. No? So, nadoon po na lagi po siya nagsusumamo. At tuwing sasamba sila kasi, wala po siyang share na natatanggap about pagdating po sa pag-o-offer kasi may share po doon din yung asawa at saka po anak, binibigyan po ng offering yung asawa at anak pagka mag-o-offer na po sila, no? So, ginagawa po 'yon ng mga Israelites at that time. So, sa ating kapanahunan, napakahalaga rin po na tayo every time na, 'di ba, meron tayo pong pagsamba, we're preparing ourselves, and then of course, 'di ba, tayo may mga situations na, sige, we will go to restaurant after our fellowship, our pagsamba. No po. So nakikita ho natin, ang part lang po ni Hannah sa ating sa present situation, part lang niya po. So sa anak, wala pong part. So, kumbaga, sabi niya, masyado yata akong nadudusta at saka at the same time, yung iba mayroong anak pero ako wala naman akong anak.
So, ang kanya pong pagsusumamo, mga kapatid, ay magkaroon sila ng anak. So, naroon po ang kanyang persistency and of course, her submission to the perfect will of our God. Ngayon po, makikita natin dito sa Hannah's story. Hannah's story teaches us that asking for a miracle at God's hands is not always wrong. The motivation or reason behind sign seeking should be for the good of men and for the good of men unto the Lord's glory, not to increase our faith or for selfish reasons. So, dito po makikita natin, di ba, minsan kasi, ay magpipray ako para pagdating ng panahon, masabi rin nila, meron din akong anak, saka mabibless din lalo ako. So, di po ba minsan ang ating prayer ay mayroon po tayong mga rason para magamit din natin ito pagdating ng panahon na para magmalaki tayo, para sa ating advantage, pero hindi po pala. Pinapakita po dito, mga kapatid, na sa atin pong pagpipray, patuloy pa rin po nating hingin what's the perfect will of God. So, nadoon po yung pagpapatuloy, yung persistency, and then the submission. Lord, let your perfect will be done. At so, dito po, mahalaga na papasakop tayo. Ano man ang mangyayari ay magpapasakop po tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. So, sa kanya rin pong pagpipray, hindi lamang po siya umaasa na bibigyan siya ng anak, kundi naroon din po yung kanyang ginawa na vow. Po. There are two kinds of vows, mga kapatid, na yung two kinds of vow po na ating matututunan dito po sa prayer ni Hannah. Ang una po, mga kapatid, ay dedication vow. Ano po ba itong dedication vow? A person or thing is given to the Lord. Ito po, ginagamit po ito kapag po mayroong child dedication, mga kapatid. Ang isa pong magandang halimbawa dyan, mga kapatid, ay si Abraham and Isaac. Di po ba? Nadoon po yung kanya pong pagdededicate ng kanyang anak sa ating Diyos. At makikita po natin the word supreme love. Bakit yan yung supreme love? Kasi po, mahal naman ni Abraham, of course, si Isaac, kasi anak niya po yun eh. Pero alam niyo po, pinakita po yung supreme love, it's just because sumunod siya ng buong buo sa Diyos. Ibig sabihin, yun yung supreme love, yung pagmamahal sa Diyos. Inuna niya pa rin po ang pagsunod sa ating Diyos. That's why kaya pala sinabi yun yung supreme love na ipinakita po ni Abraham, mga kapatid. So, another thing po sa dedication, doon po sa Luke 2 verse 22, nung idinededicate ni Joseph and Mary, si Lord Jesus Christ, siya po yung nagkatawang tao, di po ba? Nung siya nagkatawang tao, and siyempre, di po ba, na doon siya, pumupunta rin po sila sa temple, po. At nagkaroon din po ng child dedication. At yun po ay nasa Luke 2 sa verse 22, mga kapatid. Okay, so ang pangalawa pong klase ng vow ay abstinence vow. Okay. Ito pong abstinence vow, a promise made to abstain from some lawful act or enjoyment. The law of the Nazarite was set forth in number 6 verses 1 up to 27, whereby the children of Israel could consecrate themselves to the Lord by a vow in return for the Lord's promised blessings. They were to drink no wine or strong drink and not to cut their hair. So yun po yung mga Nazarite people. Talagang kaya long hair sila, mahahaba talaga ang buhok nila. Po. And if defiled, must have their heads. So ulitin ko po yan. And not cut their hair, and if defiled, must shave their heads. Naku, ibang klase. Kaya pala, di ba, pagka nagkaroon naman ng may pagkukulang, pagkakasala, grabe, po, tindi ng kaparusahan. So, sa atin po, mga kapatid, yun po yung napapaloob din sa prayer ni Hannah. Yung pong two kinds of vow. Ang una po ay dedication vow, at ang pangalawa ay abstinence vow. Remember that prayer isn't about getting what you want. Praying even to get pregnant and have a baby
is about changing your heart and mind to align with God's will for your life. Ito po maganda itong pag-aralan, mga kapatid. Kasi nga naman, di po ba, sa ating pagpipray, kalimitan po, gusto natin ora-orada, nandiyan na kaagad. No? Pero ang isa pong tinuturo dito sa atin ng Panginoong Diyos, tingnan natin, ano ba ang gustong baguhin ng Diyos sa ating buhay, sa ating puso. Kasi there are times po, mayroon tayong mga wrong motives pag nagpipray po tayo. So nawa po, makita natin to, na yung pong pagka tayo nagpray po, there are times po may binabago talaga ang Diyos sa ating puso, sa ating katauhan. Katulad po kay Hannah, di po ba matagal po siya nagpipray, no? But then alam niyo po, ang nakatutuwa nga sa kanya, pagkatapos po niya magkaroon ng anak, at yun po si Samuel, mga kapatid, alam niyo po bang pag tinuloy-tuloy nating pag-aralan ang buhay ni Hannah, nagkaroon pa po siya ng marami pang anak. Alam niyo po, nagkaroon po siya ng 3 pang anak na lalaki at saka po 2 babae. So makita niyo po yung blessing na ibinigay sa kanya ng Panginoon. So mga kapatid, tandaan po natin na sa ating pagpipray po, mahalaga po yung motive natin, alaman ng ating puso at kaisipan. Kailangan po ito'y naka-align sa kalooban ng ating Diyos. At naway kalooban niya ang magaganap sa ating buhay. Kung ano man po ang ipagkaloob sa atin ng Diyos, ang mahalaga po, nagpipray po tayo ng naayon po sa kalooban ng ating Panginoon. At totoo naman ang Diyos, binigyan po siya ng katugunan sa kanyang panalangin. At yun nga po ay si Samuel. Now, pag tinalaki din po natin si Samuel, matatalaki din po natin yung si Eli, no? Kasi at that time po, si Eli po ang witness na nagpipray po si Hannah at that time sa temple. At napagkamalan nga po siyang, di ba, lasing. But then yun nga po, nasubaybayan po ni Eli ang kanyang pagpipray hanggang po sa sinabi nga ni Eli, binless siya. Sabi ni Eli, nawa ipagkaloob ng Diyos ang iyong kahilingan. At yun nga po pinagkaloob. At hanggang po sa si Samuel ay pinanganak na, at dahil pinangako nga ni Hannah na ito'y ihahandog niya para maglingkod sa Panginoon, yun po, nung siya po'y pagkatapos awatin, yun, sa probinsya po is yung, di ba, yung hindi na dumedede, ano? Hindi na nasa custody ng mother yung pong bata. So, dinala na po yun sa temple. Kaya si Eli po ay napakalaki ng role sa buhay po ni Samuel, mga kapatid. Kasi siya po ang gumabay at that time po, nung siya po ay nasa temple, na siya po ay naglilingkod na sa Panginoon. So, yun po mga kapatid hindi po ako masyadong magko-concentrate sa buhay ni Eli. Instead, didiretso po ako sa buhay ni Samuel. Siya po yung anak po ni Hannah, ano po, at ni Elkanah. So tingnan po natin, si Samuel was the last judge of Israel and the first of the prophets after Moses. Ano po? So napakaganda po ng naging papel o naging role ng ating pong ninunong Samuel. Siya po ang last judge of Israel and the first of the prophets after Moses. Ano po? So ngayon po, tingnan natin ito, ang isa rin pong napakagandang mapag-aralan tungkol po sa buhay ni Samuel, siya po ay oracle of God. Okay. Now, the definition po of an oracle is a person with great wisdom or someone believed to have communication with a deity. No? An example of an oracle is someone who has conversations with God. So, di po ba, hindi naman lingid po sa atin mga kapatid, no? Na si Samuel po ay talagang nakausap ng ating Diyos, no? Personally. Nung una nga, hindi niya pa alam na kinakausap na siya ni Lord kasi nga naman po at that time, bihira na po na marinig ang tinig ng Diyos at bihira na rin po ang mga pangitain. At pagkatapos po si Eli na nag-guide sa kanya, malabo na rin po ang mata, no? Kaya every time pong tatawagin siya ng Diyos, lumalapit po si Samuel kay Eli, remember that? No? So, dito po, nung second, third na, and then sabi niya, pag tinawag ka pa ulit, sabihin mo, "Speak, Lord, your servant is listening." So, doon po makikita natin, mga kapatid, na ito po'y proof na si Samuel ay mayroon pong conversation with our God. No? Kaya po, isipin natin, napakaganda, no? That Samuel is an oracle of God. Thank you, Lord. Ano po? Sa atin hong pagpapatuloy, mga kapatid, si Samuel din po was a hero
who rallied the spirit of his people in the midst of oppression, keeping alive their hope and faith. Wow, di po ba? Kaya salamat po sa ating Panginoon dahil yan nga po ang isa pong nagbigay po ng napakalaking encouragement about po sa spiritual life ng mga Israelites at that time. At yun nga po ang meaning ng kanyang pangalan ay Heard of God. No po? At siya rin po ay consecrated to God before his birth in 1 Samuel 1:11. Another thing po, ministered in the house of God in 1 Samuel 2:11. Blessed na blessed din po siya ng ating Diyos. Blessed of God, 1 Samuel 2:21 and 1 Samuel 3 verse 19. His vision concerning the house of Eli. Okay mga kapatid, hopefully that someday matalakay po natin ito yung pong vision concerning the house of Eli in 1 Samuel 3 verses 1 up to 18. A prophet of the Israelites, yung nasabi ko na po kanina in 1 Samuel 3 verse 20 hanggang 21 at saka sa Isaiah 4 verse 1. A judge of Israel, his judgment seat at Bethel, Gilgal, Mizpeh, and Ramah in sa 1 Samuel 7:15 hanggang po sa 17. Another thing po na ginampanan po ni Samuel organizes the tabernacle service in 1 Chronicles 9:22 saka po sa 1 Chronicles 26 hanggang po sa 28. Israel's repent under his reproofs and admonition. So di po ba mga kapatid? So sa ating pong buhay, alam po natin na gagamitin tayo ng ating Diyos para din po sa ikakaayos at ikasasagana din po ng ating bansang ginagalawan. Hindi man bansa, isang komunidad, isang church, gagamitin tayo ng Diyos in His time po. So, let's be willing to be used by our God. Ano po? So, sa atin pong pag-aaral na ito, mga kapatid, tatandaan po natin na sa atin pong pananalangin, mahalaga po ang persistency. Okay? So, magpatuloy po tayo. Whatever happens, let's continue praying. No? Let's pray according to the perfect will of our God, of our Lord Jesus Christ. Sa ganun po, sa takdang panahon po, ay matatanggap natin ang ating mga panalangin. Bago po tayo magtapos, nais ko pong manalangin, mga kapatid. Ito po yung prayer of dedication, mga kapatid. Most especially po sa atin pong mga anak at mga magiging anak pa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoong Jesucristo, salamat po sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob nyo, ipinagkakaloob at ipagkakaloob pa sa amin. Dalangin po namin na ang lahat ng may kahilingan sa oras na ito ay amin pong matanggap sa takdang panahon. Hindi po nawa kami manghinawa. Hindi po nawa kami magsawa, Panginoon, sa pag-pray, most especially po sa aming pong mga mahal sa buhay. Kung saan man po sila nandoon ngayon, Lord, guide them and protect them. Kung mayroon po silang mga cares and concerns, Lord, ipagkaloob nyo rin po, Panginoon. And most especially yung pong mga parents, Lord, nawa po ay ma-dedicate po nila ang kanila pong mga anak para po sa paglilingkod sa inyo. At magamit po kami mightily for your glory sa takdang panahon. Salamat po muli at patuloy po naming panalangin na sa oras na ito, patuloy po na mailaan ang aming sarili. Hindi lamang po ang mga bata, kundi ang aming pong sarili ay mailaan sa aming pong paglilingkod sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo pong gamitin ang buong Comfy family, ang Comfy Church po sa pagpapalaganap ng inyong salita. Like Samuel po, alam po namin si Samuel ay ginamit niyo pong napakagandang instrumento para po sa mga Israelita at that time. Kami rin po, use us mightily, O Lord, for your glory. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Good morning again po, mga kapatid, and God bless us all. See you po tomorrow. God bless.